Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo itong pagmamalaki ni Eric. Ang sabi niya, hindi daw siya pangkaraniwang kadre. Mas masahol pa pala sa kadre. Eto ngayon, paano nyo po ito maano kung totoo po ito na ngayon na bistadong-bistado ka na at kumakalat na itong nasabing issue laban sa'yo ka Eric. Hindi ka nga pangkaraniwang pala. Mas masahol ka pa pala. So, para lubos ho natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. So, sino ako? Ang pagkatao ko po ay hindi isang pangkaraniwang kadre. Hindi ka santo, Eric. Oo. Ayun ang sinasabi kasi may mo. mga ginawa ako in favor of the government na hindi ko pwedeng sabihin dito. Pero yun po ang mundo ng intelligence. May mga bagay na hindi mo pwedeng dapat i-reveal at may mga bagay na dapat mo i-cover. Matagal pa po. Paano namin malalaman na dapat ka namin pagkatiwalaan? What's to say that you're not lying now? I made myself very, very clear before pa ako lumantad. I have proven myself to the government my loyalty. Pwede po kayo magtanong sa isang unit na ang pangalan ay Intelligence Security Group. Ang tawag sa ngayon, alam naman nila yan, Army Intelligence Regiment. Ang commander po niyan ay colonel pa lang siya ng panahon na ako'y nadugtungan at alam nila kung sino at ano ako. Ngayon ang pangalan niya ay Secretary Eduardo Anyona. Question. So, bakit ka bumaliktad, Eric? At why are you doing this? Why are you putting yourselves on the line? Why? Kasi binigyan ako ng pagkakataon at pinagkatiwalaan ako. Na mabubuhay ako, hindi ako ito-torture, hindi ako papatayin. Mababalikan kong pamilya ko at I will be given the time and chance to redeem myself and help my country. Kaya ako nagtiwala. Thank you so much, Secretary Eduardo Anyo and the Philippine Army for giving me a new life. That was 13 years ago. And you can really see, the heart of the Philippine Army, the AFP, at ito yung kung bakit talaga pinagkakatiwala. I've never stopped being amazed at the heart of our soldiers. Kasi talagang nandyan sila. They'll try everything talaga. They really are the peacemakers. Ma'am, I hope maintindihan ni Secretary Eduardo Anyo ng Army Intelligence Regiment. It's an elite intelligence unit of the Army kung bakit kailangan kong sabihin ito para once and for all, tuldukan ito. At once and for all, malalaman nyo na hindi lahat ng kadre ay pare-pareho ang buhay sa loob ng CPP, NPA, NDF. I had a very, very interesting, controversial life with the CPP, NPA, NDF. Hindi together pa with your santo. wife, ha? Yeah, together with my wife na naging CPP din. Iba po ang karanasan ko sa ibang mga kadre na nakikilala nyo. Lumubog po ako sapagkat yan ay mundo ng intelligence. Hindi ko pa na i-detalye, pero sana maintindihan nyo that it matters as a security component na dapat kong i-protect ang mga operations na yan. And I will never waiver na i-protect yan kahit ikamamatay ko, hindi ko i-reveal. Hanggang doon na lang yun sa sinabi ko, it was because of Secretary Eduardo Anyo. Thank you, Eric. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin sa kanya mismo bibig sinabi na hindi siya pangkaraniwang kadre. Okay. At ang sabi ni Badoy, hindi ka naman santo. Buti naman at hindi mo inamin na santo ka. Dahil kapag inamin mo na santo ka, nagmukha kang kahiya-hiya. Diba? Ang sabi niya, ang loyalty niya ay sa government. Talaga lang ha? Talaga lang ba na ang loyalty mo ay sa government? Hindi kaya ang loyalty mo sa mga taong mga sinungaling na iniidolo mo ka, Eric? Diba? Nung question siya kung bakit siya bumaliktad, dahil gusto niya daw mag-health sa ating country at mamuhay kasama ang kanyang pamilya. Binigyan ka ng pagkakataon, granting na binigyan ka nga ng pagkakataon para magbalik pamahalaan noong panahong Duterte. Pero
may pinili ka, Eric. Hindi ang pinagsisilbihan mo ang bansang Pilipinas. Ang pinagsisilbihan mo, ang iyong iniidolo ngayon. Dahil may malaking utang na loob ka. Okay? Bakit ko ho nasabi? Eto ho, panuorin po natin ang resibo na kung saan na-booking po ito. Hindi nga siya pangkaraniwang kadre. Ngunit mas masahol pa siya sa kadre. Eto ho, mga kakson, panoorin ho natin. Ito po ay video ni Dimjas Journey. Ayan, ng ating kakampeng. Sir Dimjas, pagamit muna ng video mo. Maraming salamat kakamping, ha. Eto na po. Ayan, sa hindi pa pala nakapag-subscribe dito sa 31 million natin subscriber, highly recommended. Dimjas Journey. Mayroon na po siyang 89.7 subscriber. Congratulations sa iyo, sir. Okay. Ito na po, ipi-play na po natin. Sa tingin ko po, yung mga ganitong klaseng expose ay hindi na nakakagulat. Hindi na talaga. Dahil, nako, sa una pa lang, bistado na naman yung mga ganitong klaseng tao. Ito pong si Jeffrey Celis ang tinutukoy natin. Yung tinatawag nilang ka-Eric. Una pa lang, konektado sa SMNI. So, anong bago doon? Sigurado tayo, hindi man lahat, pero karamihan na konektado sa mga estasyong katulad ng SMNI, hindi maganda ang record. Supporter ni Duterte, yun ba? Okay, posible. Pero si Duterte rin kasi ang nag-link sa kanya sa mga drug activities ko, no? Kaya kung titignan niyo po, talagang hindi nakakagulat yung mga matitindi pang pasabog na pwedeng malaman ng taong bayan. Hindi na po talaga. So eto pong former Iloilo councilor ay may expose tungkol nga dito sa ka-Eric na tinatawag nila. I have known Jeffrey Celis for years. Ito medyo makahulugan yung sinabi niya. He is gifted in drawing untruthful stories to discredit either his own or his handler's enemies. Ibig sabihin, sinungaling. Okay. Drawing. Marunong mag-hobby ng kung anong kwento para i-discredit ang kanyang kaaway, ang mga taong hindi niya gusto, ang mga institution na hindi niya rin gusto. So talagang, ulitin ko hindi na po ito bago sa mga supporters ng kabila. Either pulahan or diehard. Ito yon. I am no longer surprised at his involvement in the government's red tagging. He has become a loose cannon and a deserter after he was tagged by Duterte as part of the narco lists. He will do everything to survive. Ayun. Ibig sabihin, dahil parte siya noong listahan na yon, abay ngayon, sa kalaunan, naghanap yan siyempre ng posibleng makapitan. At naging busy para nga maghabi ng mga kwento, ilikaw ang tao, at ang totoo niyan, tinatago daw netong si Calvo yung kanyang totoong identity. Ayun. Bottom line, nagsisinungaling. Bottom line, dapat hindi pagkatiwalaan at wala dapat puwang sa social media. Wala dapat puwang sa ating lipunan, yung mga katulad niya. Ito yon. Celis is well-known scammer in Iloilo. Former Iloilo councilor, kung sino man siya, I have known Celis for years. Yun na nga, gifted for drawing untruthful stories. Yung mga kasinungalingan daw. At the behest of his boss, Jed Mabilog, kung sino man yun, Celis was responsible for writing and propagating the so-called white paper. So naalala niyo siguro, ang ilan sa inyo ay baka naalala itong white paper na ito that maliciously implicated me and some anchorman of Action Radio in drug trade in the city. Ito ay sa Iloilo City. That's how insane he is. Yun. Insane. Ibig sabihin, talagang wala nang kahihiyan. Ang tao kasi pag walang kahihiyan, pwede nang lahat ng kabalahuraan, lahat ng kawalang hiyaan ay talagang gagawin nila. Kaya kawalang hiyaan, di ba? Gumagawa ng kawalang hiyaan dahil wala na silang kahihiyan. So sabi niya uli, I am no longer surprised dahil yun nga, naging talamak na red tagger etong si Celis. Now but theorized that Celis is clutching at straws to survive after the latter was linked
by no less than the President himself. 'Di ba? Dating supporter ata ito ni Duterte, pero si Duterte mismo ang nagdawit nga sa kanya. Yun yung masaklap. So anong ginawa? Gumawa ng paraan para siguro ay humanap ng kanlungan, humanap ng pwedeng sandalan, at yun na nga, na-involve sa SMNI. At kung sino man ang sinusuportahan na itong kalbong ito ngayon, sigurado tayo may motibo, sigurado tayo may personal na interes. Uulitin ko, itong si Kalbo daw talaga ay nagtatago. Yung kanyang identity ay paiba-iba ang kwento at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, may kasalanan. Good luck. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Narinig na po natin ang naging reaction ni Dim Just Journey. Palakpakan. Sapul na sapul ka ngayon ni Dim Just, no? Ano ka, Eric? Paano nyo po ito maipaliwanag ng isang official ng Iloilo na isang counselor ang nag-expose ng matindi mong baho? Scammer? At ano ba yan? Ano ka pa pala? Nasa listahan ka pa pala ng mga drugs. Paano yan ka, Eric? Akala ko ba nagmamalinis ka? Kung makapagsalita ka sa bawat vlog nyo, sa bawat on the air nyo, akala ng buong ng mga taga-suporta nyo, sobrang linis nyo at sobrang biktima kayo. Ngayon, bistado ka na. Ha? Tama lang ho ang sinabi mo. Hindi ka nga po pangkaraniwang kadre. Mas masahol ka pa sa kadre. Alam mo kung bakit ko nasabi mas masahol ka pa? Buti pa nga yung totoong kadre. Noong that time sila ay mga active pa, ay kumikitil din sila ng buhay, lalong-lalo na sa mga taong sagad na sa buto ang kasamaan. For short, may dahilan sila kung bakit kinikitin nila ang kapwa nila Pilipino. Di ba? Ikaw, mas masahol ka pa dun. Marami palang sinira mo na buhay kung totoo man ito ka, Eric. Oh, Eric ka na lang, hindi na ka Eric. Erikis ka na ngayon. Bukod pa pala sa nasa listahan ka ni Duterte nung that time nung pinatupad ang war on drug, isa ka din palang scammer. O paano to mo nyo maipaliwanag? Erikis. Mistado na ho ang totoo mong pagkatao. Di ba? O, kaya marapat lang sa inyo, marapat lang sa'yo pala na makulong ka kung totoo ito. At kung isa ito sa mga pagdating ng January o habang tumatagal ang panahon at madiskubre ito ng Kongreso o anumang ahensya ng gobyerno, good luck na lang ho sa'yo, Enriquez. Ha? Bukod na sinungaling ka pa, talama ka din pala pag sumira ng kapwa mo Pilipino. Diba? Kung totoo ito, masaklap na masaklap po ito. Pati mga bata, sinira mong buhay. Diba? Paano nyo po ito mapaliwanag? May dangal ka pa ba? Diba? Kaya pala namili ka, no, ng susuportahan mo dahil may tinatanaw ka na malaking utang na loob. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.